Kabuhay lang ulit ng binata, ay niyakap niya kaagad ang kanyang guro, at sa susunod na segundo ay niyakap at hinalikan ang campus beauty, habang ang dila niya ay naglalaro sa loob. Dahil dito ang mga kaibigan niya, ay hindi mapigilan ang kanilang pananabik. Ang kanyang baliw na ginawa, ay nagpatulo ng laway sa kanyang tol, na naiinggit lang na hindi siya ang bida. Manahimik ka. May problema ka ba? Sa buhay na ito gusto lang kitang mahalin ng husto. Nag-aalala ang guro kung may problema ang kanyang kapatid. Umiti siya ng mapang-asar, at sinabi sa guro na mabuti ang kanyang pakiramdam. Kaya't lubos na nalito ang guro. Lumalabas na ang campus beauty na kanyang hinalikan. Ay anak pala ng guro. Nang umalis ang gurong litong-lito, saka lang dumating ang kanyang mga kapatid, na humahanga sa kanyang lakas ng loob. Sa sandaling iyon, dumating din yung babae dito. Kahapon lang ay nagtapat ka sa akin. Bakit ngayon ay hinahalikan mo na si Jiang Wanyu? Hindi ba't siya yung isa sa apat na magaganda? Si Chen Zaiwei. Lumalabas na yung babae ay isa rin sa apat na campus beauty. Pero, siya at si Xiaomei ay magkaaway. Hindi niya lang pinapaasa ang binata, kundi ginagamit pa niya ito para sa pera. Naiinis ang binata kapag naaalala niya ito. Noong nakaraang buhay, yung babae para makuha ang kanyang yaman, ay nakipagsabuatan sa kanyang di malilimutang pag-ibig. Para patayin siya, bago siya mamatay, nagsama pa ito ng tao para inisin siya. Kaya naman nagkaroon ang binata, ng pag-asang bumalik sa nakalipas na 10 taon. Ang binatang nagbabalik mula sa alaala, ay naging mabait, at binigyan yung babae ng pagkakataong bumawi sa kanya. Bilhan mo ako ng isang pares, ng pinakabagong sapatos, at magiging kasintahan mo ako. Hiningi ito ng binata. Dahil noong nakaraang buhay ay nagtipid siya, at ginamit ang kanyang baon para sa isang semestre, para ibili ng cellphone yung babae. Ngunit iniwan din siya nang hindi man lang nahahawakan ang kamay nito. Bago pa mamatay ang binata, sinabi nito sa kanya ang isang malaking sikreto. Lumalabas na may sakit sa puso ang binata sa dati niyang buhay. Nang mag-donate ng puso sa kanya ang kanyang fangirl, pumanaw ito. Bago siya mamatay, saka lang nalaman ng binata ang sikretong ito. Kaya sa buhay na ito, hindi na niya palalampasin. Taong tunay na nagmamahal sa kanya. At naging maingat na siya sa yung babae. Nang magmakaawa yung babae sa binata, na magbago ng isip, itinulak siya nito sa sahig. At nag-iwan ng anunsyo bago umalis. Qiangzi, ikalat mo ang balita. Sa English Open Class mamayang hapon, magtatapat ako kay Jiang Wanyun. Dahil dito ay labis na nagalit yung babae. Hindi lang niya naramdaman na nagbago ang binata, kundi nawalan pa siya ng isang mabuting lalaki. Paglabas ng binata, hinarang niya ang kanyang kapatid para manghiram ng pera. Labag sa loob ng kanyang kapatid, nakunin niya ang lahat ng pera nito. Paulit-ulit niyang sinasabi na ibabalik niya ito. Ngunit hindi naniniwala ang kanyang kapatid sa kanyang mga salita. Sa pagbabalik kong ito, ang unang mahalagang bagay ay ang magtapat kay Wanyun. Nang makitang lumabas ang guro, agad na tumakas ang kanyang kapatid. Gusto pa sanang magpaliwanag ng binata. Ngunit biglang kinuha ng guro ang kanyang cellphone, at pinadalhan siya ng pera, 1,000 mula sa alipay. Nga pala mahilig siya sa bulaklak. Pagkaalis ng guro, nagpasalamat siya ng husto mula sa likod, at walang kahihiyang nangako, na magiging mabuti siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang illegal na internet cave, at sinimulan ang kanyang paraan para kumita ng pera. Dahil alam niya, na ang kanyang kasosyo sa dating buhay, ay gumugol ng 8 taon sa puntong ito, bago malampasan ang teknikal na hadlang. Kaya kailangan niyang makipagtulungan ng maaga sa kanyang kasosyo, at simulan ang kooperasyon. Ang grupo ng mga tech expert dito, ay nagtatrabaho pa rin araw at gabi, ngunit hindi pa rin makakuha ng resulta. Bigla, nagdala ng magandang balita ang assistant kay Xiaomei. Nagsimula rin ito sa isang email, na nagbigay daan sa tagumpay ng binata. As Rantil, halika tingnan ko ang kanyang solusyon. Masyadong advanced ang program solution na ito. Makakatipid ito sa atin ng 5 hanggang 6 na taon ng 80% at time. Dahil dito ay labis na natuwa si Xiaomei. Agad niyang inutusan ang kanyang assistant na gawin ang lahat para maimbitahan ang taong iyon. Ang binata naman dito ay dumating na sa oras ng kanyang pagtatapat. Ngunit nang makita siya ng mga kaklase, ay para siyang salot. Matapos ipaliwanag ng kanyang kapatid ay nalaman niya na para mapahiya ang binata, nagpost pa yung babae sa campus network na siya ay isang lalaking manloloko. Ginawa niya ito para malaman ng campus beauty ang masamang ugali niya, at tanggihan siya. Hindi ito pinansin ng binata dahil alam niya na siya ang tunay na mahal ng campus beauty. Gusto pa sanang pagtawanan ng babae ang binata, ngunit nagulat siya sa resulta. Hintayin nating tanggihan siya. Tingnan natin kung paano siya makakabawi. Si Xiao Wanyu, paanong tatanggapin niya ang pagtatapat niya? Pumapayag ako. Ano? Sa mga sandaling iyon, dumating ang guro sa English para magsimula ng klase. Pero, laging nakatitig ang binata sa campus beauty, at bumabanat pa ng mga matatamis na salita. Dahil dito ay nainis ang campus beauty, at sinabi ng may pagkukunwaring galit, maniwala ka't sa hindi tatanggalin ko ang medyas ko, at isusubo sa bibig mo. Agad na nagtapat ang binata, nang walang pag-aalinlangan. Tinanggal niya ang mabahong medyas ng campus beauty, at walang pagdadalawang isip, na isinubo ito sa sarili niyang bibig.
hindi malaman ng campus beauty kung paano tutugon sa kanyang pagiging masokista. Sa likod, galit na galit naman yung babae, kaya't isinumbong niya sa guro ang bastos na kilos ng binata. Gayunpaman, gusto siyang subukan ng guro sa kanyang English, habang yung babae ay naghihintay na mapahiya ang binata. Mabilis siyang sumagot sa mga tanong ng guro. Agad siyang pinalakpakan ng lahat. Pati na rin ang guro ay nag-alok sa kanya ng oportunidad at inimbitahan siyang dumalo sa isang academic discussion sa gabi. Ngunit hindi naintindihan ng binata ang tunay na intensyon ng guro at sa halip ay ipinakita ang kanyang pagiging mabuting lalaki. Wala akong interes. Kailangan ko pang alagaan ang kaklase kong si Wanyu. Tinanggihan ang guro, samantalang yung babae ay puno ng galit. Sa kanyang isipan, nag-isip siya ng masamang balak para sa binata. Nang gabing iyon, habang inihahatid ng binata ang campus beauty pauwi, biglang may sumulpot na sasakyan. Iniligtas siya ng campus beauty nang walang pag-aalinlangan. Ngunit walang masamang nangyari. Lumalabas na isang grupo ng tao ang nananakot sa kanila. Naghahanap yung babae ng isang pogi. Tahamakin ang binata para patunayan na kahit wala ang binata, masaya pa rin ang buhay niya. Pero ang pogi ay nagsalita ng may pangmamaliit. Bukod sa pagiging gwapo, wala ka ng iba. Sa sandaling iyon, dumating ang isang sasakyan. Alam ng binata na ang kanyang kasosyo ay nagsimula ng kumilos. Alam din ng pogi kung gaano kalakas ang mga dumating. Kaya't dali-dali siyang lumapit para batiin at sipsipin yung babae. Inakala nila na ang mga dumating ay para sa pogi, dahil alam nilang lahat na malawak ang koneksyon ng pogi. Ngunit hindi siya kilala ng assistant. Sa sandaling iyon, pabirong sinabi ng binata, "Huwag kang masyadong umasa, hindi naman ikaw ang pinunta nila dito. Huwag mong sabihing ikaw ang hinahanap nila." Walang galang Ginoong Chu. Ito ang 1,000 bilang deposito para sa ating unang kooperasyon. 1,000.